So as you can see mga ka-eco, ito walang basahang kamay ko. So ganda Sir, pakifocus dito para makita ng mga ka-eco natin. Kamusta mga ka-eco? For today's video, sasamantalahin natin yung malakas na ulan para i-test itong rainproof na electric scooter Mokuta CT10. So actually, ito yung electric scooter namin na prototype pa lang na napansin namin kada may magwo-walk-in na customers, ito agad yung nakikita. Head turner talaga itong electric scooter. For this video, ito na, iti-test na namin, implement namin or i-video namin para makita din ng mga ka-eco natin na totoo yung sinasabi namin. Tsaka ito nga pala, meron siyang certificate, ayan, na talaga yung rainproof siya mga ka-eco. However, papatunayan natin through the actual test. Samantalahin na natin habang umuulan pa. And ang magte-test nga pala sa atin si Sir Evan. Sir Evan! Sure. Ayun. Sir Evan, ayan. Usually si Sir Evan lang natin. Taga-test natin, speed test, range test. Ayan, si Sir Evan. Sir Evan, kaway ka naman sa mga ka-eco natin. Ano ba yung ina-expect nilang gagawin mo dito sa electric scooter ngayon? Yun mga ka-eco, i-range test natin to ngayon. Titignan natin kung hanggang saan naaabot, kung makakabalik pa ng buhay itong CT10 natin. Ayan, so antabayanan nyo kami mga ka-eco. Iikot niya from, siguro dalhin mo na lang hanggang doon sa Bridgetown, and then ibalik mo dito. Tignan natin kung anong magiging result, kung tatagal ba ang Mokuta CT10 natin. So stay tuned mga ka-eco, pabalikan namin kayo. Unfortunately, due to heavy rain, we didn't capture back and forth appearance of the rider to the shop. As another proof that this scooter can withstand heavy rains, what we did was we left the scooter for almost an hour through the rain. So we're back mga ka-eco. As you can see, basang-basa ang technician natin na si Sir Evan. Kita nyo yung sakripisyo ni Sir Evan para lang matest during heavy rains itong Mokuta CT10. So right now, nakapatay siya. So tignan natin kung ano. Sir, interview muna pala kita. Kamusta yung pag-test mo? Gaano kalayo inikot mo during heavy rain, sir? So, naka 5 kilometers ako, sir, paikot-ikot po dito sa shop natin. Papunta ng Bridgetown. So nakita doon nung during the video, makikita nyo talagang sinugod dyan sa harap ng shop ng Mokuta CT10 during heavy rains, no? So tingnan natin kung under pa ba to. So ito, tingnan natin. Ayun, that's it mga ka-eco. Gumagana pa. So buhay na buhay pa ang Mokuta CT10 natin. So tingnan natin lahat ng mga functions niya. Ilaw. Yes sir, ilaw. Yan, meron pang ilaw. And then yung signal light. There you go. Meron pang signal light. Left. Then right. Ayan. And then paganahin natin yung motor ha. Tingnan natin kung umaandar pa. Kung dalawa pang motor. So naka eco mode. Then lagay natin yung yan. Naka sporty mode. Naka drive pa lang to. Then sporty mode. Ayan. So as you can see, sir, paki-focus nga dito, sir. So as you can see, meron, ayan. Ibig sabihin, sir, normal pa yung takbo ng scooter. So ibig sabihin walang nangyari. So ngayon, ito yung gagawin natin. So on the spot, yan, walang cut to mga ka-eco. Bubuksan natin yung deck. Tignan natin, silipin natin kung ano nangyari doon sa loob. So tara, Mac, pwede kaming pakitulungan dito, Mac.
Habang binubuksan na ng mga ka-eco nating technician, so specs pala nito is meron siyang battery na 48 volts, 13 AH. Then ang motor power niya is dual hub na siya. So ang declared ni manufacturer is 600 watts, dalawang motor yan. Pero can up to 1,000 watts yung maximum motor power niyan. Ayan. And then, kung makikita nyo, yung mga ilaw niya, meron siya dito. Front lights. Tapos ito, wala siyang ilaw dito sa gilid, side lights, pero pwede natin palagyan dito. And then, ito mas maganda pa dito, ka-eco, mamaya test natin yung suspension nyo. Spring type. So, sobrang smooth. Mamaya, papakita natin sa video kung gaano ka-smooth. Okay. So, going back, ayan. Natanggal na yung mga screws. Ayan. So, walang cut yan, mga ka-eco. Tignan natin. So, as you can see, ang ganda ng ano niya, mga ka-eco. Ang ganda ng tawag dito, built engineered. Ang pagkaka-engineered ng ano niya, ng frame niya, ang ganda kasi ito, hindi makakapasok sa kanya yung tubig. Kung makikita natin, siguro may ano dito, splashes coming dun nung tinanggal natin yung ano, yung cover niya, oh. Dito lang ng tubig, oh. Tapos, paki-focus nga sir dito. Ayan, oh. Kung makikita nyo, parang talansik lang pag tinanggal yung ano, yung cover. So, as you can see dito, iaangat natin yung ano, iaangat natin yung controller. Ayan, tanggalin natin yung controller, sir. Ayan. Tsaka kung mapapansin nyo, ang ganda ng pagkakalatag ng ano niya, ng mga wirings niya, no? Hindi kagaya ng mga iba nating nakitang mga electric scooter, sala-salabat ang wiring, pero ito nakaayos siya. So as you can see mga ka-eco, ito walang basa ang kamay ko. So wala mga ka-eco. So zero. Even moist, walang moist, oh. Tsaka kung mapapansin nyo mga ka-eco, naka-elevate pala ito, yung rubber portion. Nakapag kinover mo yung deck niya dito, yung cover ng deck, is nakabaon siya. Ang tendency is yung tubig, aagos lang dito mga ka-eco. Diba? Plus, ito pa nakita namin mga ka-eco. Ang ganda ng ano niya dito, yung frame niya dito, parang, I think, ano to sir, parang sa, alam ko may mga frame na ganito, yung Nami, ano? Ito, oh. Ganda, oh. Sir, paki-focus dito para makita ng mga ka-eco natin. Sa as you can see, oh, wala man lang entry ng water dito kasi ang isang reason kung bakit hindi rin pinapasok ito is itong fender niya, oh. Para extended siya hanggang dito, oh. Tsaka dito, oh. So, ang ganda, mga ka-eco. So, etong scooter na to, masasabi ko sa build ng frame niya, para siyang pwede nating ihilera doon sa mga premium scooters na lumalabas ngayon, no? Yung talagang durable siya, na pwede talagang isabak, not only sa heavy range, pati sa durability test. And in the future, itetest itong prototype namin. Magkakaroon tayo ng range test. Hindi pa nga natin na-test ng range and rain test, eh. So in the coming, siyempre, gusto natin makasiguro na okay yung binibenta nating mga electric scooters. So maggagawa pa tayo ng mga series of tests while nagpaparating tayo ng ganitong mga electric scooters dito. So, nga pala mga ka-eco, we already accepting pre-orders for this electric scooter. So, ang introductory price namin ito is 45,000 ang SRP natin. Pero may promo tayo sa mga magpi-pre-order. So, ibibigay namin ng 35,000 for the first 10 successful pre-orders. Bibigay namin yung mga ka-eco. So, dun pa lang nakaless na sila ng 10,000 mga ka-eco. And aside doon, mayroon pa silang matatanggap na free helmet, charger timer.
t-shirt tsaka cap, bibigyan na rin namin kayo mga ka-eco. So stay tuned sa mga iba pang gagawin naming videos na related to this electric scooter. So yun, Sir Evan, anong masabi mo? Basang-basa ka pa, Sir Evan. So, Sir Evan, nung tinetest mo to during heavy rains, anong masasabi mo sa electric scooter? Meron bang tumatalsik from sa likod? Meron bang yung parang hindi ka komportable during your ride? Siyempre, hindi ka maging komportable kasi umuulan. Ano masasabi mo, Sir? Maganda siya, sir. Yung sa talsik, hindi naman siya masyadong matalsik. Mas maganda yung pagkabilit ng body niya. Malambot yung suspension. Okay. Saka dikit na rainproof. So yan. Ayun, galing na dun sa nag-test kay Sir Evan, hindi porke technician namin. Kasi si Sir Evan, syempre, matagal na siyang nagtatrabaho sa electric scooter shop. So, halos lahat pala ng mga electric scooters na hawakan niya, na nakita niya na yung frame. Siya ang the best to testify na maganda talaga ang framing, handling ng electric scooter na to. So sa mga ipopost namin ng mga iba pang videos. So that's it mga ka-eco. Sa mga umabot sa portion na to ng video, maraming salamat. And feel free to message us kung gusto nyo mag-pre-order. Ayun, nag-accept tayo yung mga wala pang budget. Pwede nating pag-usapan. We offer installment via home credit, Bill East, and major credit cards mga ka-eco. That 265 Biloyo Amang Rodriguez Avenue, Magahan, Pasig City. So mga ka-eco, ano pang hinihintay mo? Avail mo na yung ganitong kalupit na electric scooter, baka maubusan ka pa. So that's it. Let's plug ride and save! So ito mga ka-eco, tignan nyo kung gaano ka-smooth yung suspension nitong Mokota City 10 natin ha. Tapos ang sarap! Ayaw, di ma!